So ito po, itaas natin ang ating kanang kamay. Ako si leader ng barangay, nangangakong gagawin ang aking buong makakaya upang maging isang mabuti at tunay na leader. Nangangako akong gagampanan ko ang aking mga responsibilidad nang walang pag-aalinlangan at maninindigan para sa kabutihan, ng samahan at tapat na maglilingkod. Ibibigay ko higit sa lahat ang aking buong puso, laakayin, yakapin, at ipalam ang advokasya ng isang tunay na Mara Tamundong supporters. Gabayan nawa ako ng Diyos. Yay! Congratulations! Ayan, yes! O, isang jump. 1, 2, 3, go! Jump! So, upo na po tayo. Upo na. Ayan. Yung pangarap po na yan ay hindi po naging posible sapagkat nandoon po ang ating pagsusumikap. Nandoon po yung ating paninindigan. Tayo po ay isang anak na kailangan pagdating ng panahon, tayo naman po ang makatulong sa ating mga magulang. Na tayo naman din po ay makatulong sa ating mga kababayan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para po sa lahat. Kaya ako naman po, kung kilala niyo po ako po ay pinanganak lumaki sa San Andres Bukid, Maynila. Hindi naman po village ang aking kinalakihan sapagkat ako po ay lumaki sa Oro Enikel sa may Holy Family po sa Estrada. Na kung saan, bata po ako, nasaksihan ko ang trabaho po dyan sa may Estrada, yung bakalan po. Ito po ay naabutan ko pa yung pagbuwan pang Estrada. So lahat po ng nakita natin sitwasyon sa Maynila ay nasa kasihan po. Mas po natin ito sa ating kapwa. Kaya naman, nandito po kayo para marahil ay makipakita niyo rin po sa inyong mga sarili, sa inyong mga kapitbahay. Kayo po bilang isang leader sa inyong mga lugar. Ano po ba yung ating nais? Bakit ba tayo naging isang barangay leader? Bakit po ba tayo sumasama sa mga samahan na alam natin para sa ating kababayan? Ano po ba yung dahilan natin kung bakit po natin ito ginagawa sa kabila ng wala naman tayong pamasahe, wala naman tayong pangkain. Pero kapag oras na tayo po ay kailangan lumabas at sa tingin po natin ay ito ay makakatulong para sa atin, bakit po natin ginagawa na lumabas sa ating tahanan? Ito pong lahat ng katanungan ninyo, ang sagot lamang po dyan sapagkat gusto rin po natin ng kaunlaran, gusto rin po natin mabigyan ng magandang kinabukasan, hindi lamang ang ating mga sarili, kung hindi yung mga apo at anak po na maiiwanan po natin dito sa mundo. Hindi naman po sa lahat ng oras tayo po ay malakas. Isa lang po ang ating buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos, kaya marapat lamang din po na ito ay gamitin po natin sa tamang panahon at tamang oras na alam po natin tayo po ay kailangan. Kailangan ipagkaloob din po natin sa ating mga kababayan na kailangan po tayo ay magkaisa at magsama-sama. Alam mo ninyo, tayong lahat ay sawa na sa politika. Pero kahit sinasabi po natin yan, bakit patuloy po rin po tayo lumalabas? Bakit patuloy pa rin po tayo nagbibigay suporta sa mga taong inaakala po natin na makakatulong po sa atin? Dahil hindi po natin kakayanin kung tayo ay magsalaman. Hindi ko rin po kakayanin kung ako lamang po ang maninindigan. Kung hindi, ipasalubog sa aking mga anak. Pero mas pinili ko po na kasama kayo sapagkat ang hangarin po ninyo ay hangarin po rin para sa aking pamilya. Yan sa pinag-iwag. Siyempre, tanongin mo natin sa ating mga sarili. Paano ba maging isang leader? Kailangan ba makapaggalang? Kailangan malakas ang pangangatawan? Kailangan ba lagi may pamasahe pagkabono kapag ito ay pinatatawag? Ano po ba ang ibig sabihin ng isang leader para sa ating mga puso?
ito po may ginawa po ako para kahit paano magkaroon po tayo ng idea at maunawaan din po natin ang maisang buhay ang mga ito. Ibig sabihin pala po, ang pagiging isang leader sa inyo po magmumula at mag-uumpisa yung magandang halimbawa na ipapakita po natin sa ating mga kasamahan. Baka meron po ngayong gustong sabihin o idagdag sa pagiging isang leader. Sino po ang gustong magdagdag? Sabi mo, baka mali ang sagot. Wala pong mali. Pero ang gusto ko lamang po ay maunawaan natin na magkaroon ka ng tunay na damdamin at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Siyempre, yan ang number 1. Kasi siya ang nagbibigay gabay sa atin at siya rin po ang nagbibigay ng daan sa atin upang makita yung kabutihan kung paano po ba natin ito gagawin. Siyempre, pag takot po tayo sa Panginoong Diyos, susundin po natin yung tama para sa ating lahat. Pangalawa, dapat may puso at pagmamalasakit. Siyempre, mahirap naman kung manhid po tayo. Tapos wala ka pang puso. Paano mo mauunawaan ang iyong kababayan kung sa'yo po wala ka ng puso kaagad? Pero kapag mayroon po tayong puso at pagmamalasakit, hindi lamang ito samahan dahil meron tayong pinaglalaban. Kung hindi samahan po ito ng isang taong talagang gustong maglingkod sa kanyang kapwa. Pangatlo, handang maglingkod sa anumang oras, anumang panahon, at kahit saan po. Ang hirap naman, ma'am, kahit saan, kahit anong panahon. Ibig sabihin po kasi, ang isang tao po na may nararamdamang pagmamahal, maglilingkod po kahit nasa maliit na bagay. Pang-apat, pagkakaroon ng mababa ang loob para sa lahat. Ano pong ibig sabihin? Masyadong malalim, ma'am. Mababa ang loob. Ibig sabihin ba, hindi na ako magsasalita, dapat tahimik lang ako. Ang ibig sabihin po nito, yung pagkakaroon ng mababang loob para sa lahat, kailangan ang paa mo lagi ay nakatungtong sa lupa. Kailangan ang iyong kalooban ay maaabot ng iyong kababayan na kung saan dito po mararamdaman mo kung ano ba talaga ang nararamdaman ng bawat isa. Ano po ba yung problema na mayroon tayo at solusyon na sa tingin po natin ay makakatulong po tayo sa ating mga kababayan. Yung pagkakaroon po ng mababang loob ay ang paglapit po sa ating lahat. Paglapit po sa anumang antas ng buhay ng isang mamamayan po na katulad natin. Kaya yan po ang para sa akin ang dapat may katangian po ang bawat leader na katulad po ninyo. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili dahil sigurado naman lahat po ng katangian na yan ay mayroon po tayo.